Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwana Vlog. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe. Tap the bottom bell, select all para lagi kang updated sa bago kong ipopost. So for today's video day, ay sasagutin ko lang yung tanong ng isa nating subscriber. Ang sabi niya, Day, totoo bang mahirap mag-alaga ng bata dyan na mamalo daw, nananakit? So, alam nyo, first timer lang din naman ako dito, no? Ito yung unang-una kong pangangatulong at pag-a-abroad. So, may mga nababasa ako dito day na mga post din. Kung isa kayong member sa Pangyaw group, mababasa nyo lahat ng mga kagaya natin, yung mga DH din dito na mga Pinay, yung mga sitwasyon nila, nag-share sila doon kung ano ang mga problema nila sa loob ng bahay ni Amo. So, may mga nababasa din ako about nga sa mga alaga na nananakit. So, may iba doon, may nabasa nga ako noon na ang sabi niya, okay yung amo niya. Pero ang hindi niya, parang hindi niya makaya yung bata, yung alaga niya. Kasi nga, nananakit, naninigaw, nagmumura, may mga ganyan. Hindi naman lahat, day. So, sa akin lang, day, ang ma-share ko lang sa inyo based my experience. So, as first timer dito, day, first time ko talaga mag-alaga ng hindi ko anak. No? So, ang dami ko din natutunan sa pagtatrabaho ko na to. Yung mga tama na mga tamang gawin dapat sa bata. Ano? So, kasi first time mama ako noon. Nung panganay ko, parang hindi ako padidi kasi ako noon eh. Kumbaga, sa breastfeeding talaga ako noon. So, sa pagpapadidi ng bata, may ano ba yun, may yung proseso nun. So, no idea ako. May idea, pero hindi tulad ng ibang nangangamuhan ka. So, ganon. So, natuto din ako dito. Tinuruan ako. So, pagdating sa bata day is, noon nga, itong panganay na anak ng amo ko, dumating ako 9 months. 9 months pa lang yun. Pero, nung lumalaki siya, naging okay naman kami, nagiging close kami, feeling ko lang siguro. Pero, may something talaga na, may ugali talaga din siya, nananakit din siya, nananampal. Yung akala mo naglalambing sa'yo, nagpapakarga, pagkukunin mo na, diretso, yung mukha mo, tapos maramdaman mo na lang ang hapdi-hapdi na. Tapos, yung last time nga na sunod-sunod yung ganun, naiinis na ako kasi wala ka naman magawa, bata yan, hindi mo din anak, hindi mo mapalo yung kamay. So one time na sinampal talaga niya ako, kahit maliit na bata, diba, pagsapul talaga, nagulat ako noon. Then ang naisip ko noon is kalaro ko siya, yung naging action ko ba, naging reaction ko, kalaro ko siya. So, kung same age ko siya din, kalaro niya ako, ano ang magiging reaction ko pag sinampal ako? So, nagtatampo-tampuhan ako noon. Then, tinatawag niya ako. So, kunyari, hindi ko siya pinapansin. So, nakita yun ni amo sa CCTV. Then, nung pagkatapos namin hapunan, matatapos na ako sa kusina, saka ako kinausap ni amo. Ang sabi niya, ayaw niya ng ganon. Ewan ko kung ano ang pagkaintindi niya doon. So, tinanong niya ako, kumusta ang bata ngayon? Pero nanonood naman sila sa CCTV noon. Kumusta ang bata ngayon? So, sinampal ka ba ng bata? Sabi ko, yes ma'am. Yung naging reaction ko nga na parang kunyari, yun ang intention ko. Kunyari, nagtatampo-tampuhan ako, hindi ko siya pinapansin. Yun ang nasa isip ko.
Pero hindi ko alam kung paano nila na ano yun. Paano ang pagkaintindi nila nun. So, sinabihan nila na ayaw nila ng ganon. Sinabihan nila ako na ayaw nila ng ganon. Kasi sila daw, sinasampal din daw sila. Tinga. Sinasampal din daw sila. So, hindi na ako nag-react. Okay lang ako ng okay. So, kasi pag salita pa ako, hahaba pa, mag-loading pa ako. Okay ma'am, okay. Ano ako, okay po. Ganyan lang ako. So, hindi na lumaki. Hindi kami nag-argue. So, never ko na ginawa yun, day. So, kaya every time na ganun ang ginagawa ng bata, lumalayo ako. Hinahayaan ko siya, hindi ko siya pinapansin. Kumbaga, kung gusto niya magwala siya, magwala. Alam mo, hanggang ngayon malaki na siya, no? Mas okay na nga ngayon siya na malaki na, nakakaintindi na siya ng English. Nag-start dahil nung pagbalik ko galing bakasyon. Naging medyo nag-iba yung ugali niya. Hindi tulad dati dahil na grabe hindi ko talaga siya masaway dahil bakit? Pag sinasaway ko siya, diba, may bata na bago ako umuwi ng may maliit na din akong karga. Then sinasaway ko siya, ang hilig niya umakyat sa ganito ganyan. Kasi parang ugaling lalaki siya, day. So, pag sinasaway ko siya, sasabihin niya agad, palo! Gaganunin ka kaagad. So ako, kumbaga, natakot na ako sa anong gawin ko. So, ang CCTV, laki ang tulong kasi nakamonitor lagi si amang babae. Ewan ko anong trabaho nito na lagi siya nakamonitor. So, isa sa kanila yan magsasalita. Sila ang sasaway. So, ganun ang ginagawa ko. Yung namamalo nga, hinahayaan ko lang. Kasi, minsan dahil, ito yung ugali niya. Mabait siya. Pero bigla na lang nag-turn to the nagiging maldita. Magsigawan ka, paluin ka. Ganon. Bigla na lang mag-transform ng pagkamaldita. So, ako, ginagawa ko, haharangan ko na lang yung katawan ko. Kasi ayaw ko na na baka hindi nila magustuhan. Hinahayaan ko na lang na pinapalo ako. Or lalayo na lang ako sa kanya. Yan ginagawa ko. Pag nandito yung matanda na babae, lalo na pag yung lola yung magbantay dahil kay super spoiled siya doon. Kawawa. Ako nga naaawa sa lola kasi sinusunod lang niya. Tapos, lalong gagawin ng bata. Tulad yan, magsulat-sulat sa dingding. Sulat-sulat ng pentel-pen sa dingding. Then, ang sasabihin lang ng lola, aya. Then, pupunasan yung sinulat. Then, sulat na naman kung saan-saan. Ganun lang, hindi sinasaway. Super spoiled siya sa lola. Kaya super, happy siya pag nandito lola niya. Pero alam nyo, ayaw niya sa matandang lalaki kaya doon napapalo siya. Kasi pag halimbawa, minsan galing sila school, ang matandang lalaki yung nagsusundo. Pagdating pa lang, wala naman akong ginawa. Huhubaran ko lang siya ng shoes, huhubaran ko lang siya ng uniform. Papaluin ako ng todo. So, pag yan nakita at malapit yung matanda, ay talagang napapalo. Pero pagkatapos naman palo is, inaamo, sorry. Gaganon yung kay manluod yung bata. Alam mo, bawal, ayaw ni among babae na paluin. Kaya sumusobra na, pinapalo talaga ng matandang lalaki. Kaya, alam niyo, ayaw niya dun. I don't like sa matanda, I don't like that, maingon siya. So, ngayon, napansin ko lang sa kanya sa pagbabago niya, no? Nung galing ako bakasyon. Ewan ko kung ano ang sinabi nila. Bakit bumait? Kasi nung dumating ako dito, day, nagpahinga muna ako nagpa-advance talaga ako pagdating dito para may pahinga ako ng isang araw bago mag-start ulit ng trabaho. So, napansin ko, day, di ba hindi pa ako lumalabas ng room? Kinakatok niya ako.
inaano niya ako, nilalambing niya ako. Tinatawag niya yung pangalan ko. Hinahanap niya ako, nakikipaglaro siya sa akin. Sabi ko, hindi to ganun hindi to ganun yung bata na to. Kaya parang natuwa ako na, parang naging sweet siya. Kasi ako, pag nakikipaglaro ako sa kanya, paluin ako agad. Kagalit ako, palo, ganun agad yan sa akin. Lalo na pag nandyan sila. Pero pag kami lang naman, nahahandle ko naman siya. Pero minsan lang din talaga, nagiging maldita siya. Pag nandyan yung tatay, nanay, itsapera ko, galit siya sa akin. Ganun siya. So ngayon, ito na, lumalaki na siya, nakakaintindi na siya ng English. So, nagkakaintindihan na kami. Nai-explainan ko na siya dahil hindi ko lang pinaparinig sa magulang. 'Di ba? Sa pamamalo, kumbaga naglalaylo na siya. Naglalaylo na siya kasi one time nga galing siya sa school. Papalitan ko siya ng uniform. Then ayan nga yung ugali niya, bigla na lang nagagalit, namamalo. Ngayon kay nakakaintindi na siya, nakakapagsalita na rin siya ng English siya. Galit ako sa iyo, papaluin kita. Tapos sabay gigil. Paluin niya ako. Sabihan ko siya na masama yan. Tagalogin lang natin kasi nandyan sila sa sala. Sabihan ko siya, pero mahina lang yung boses ko. Ayaw ko iparinig sa magulang kasi baka magalit kasi. Tulad nga dati, di ba? So, sinasabihan ko siya, pag ikaw pinalo ko, ano mararamdaman mo? Matutuwa ka ba? Ginaganon ko siya. So, naiintindihan naman niya. Siya hindi. So, mag-i-stop na siya nan. Then, alam mo day, ito napansin ko. Pag sinasaway ko siya na tuloy-tuloy pa rin ang pananakit niya, pamamalo. Sasabihan ko siya na uuwi na ako. Kaintindi siya day. May siya, no. Then mag-stop na siya mamalo. Nito lang day. Kanina. May topak na siya bago umalis yung mama niya. Mama at papa niya sa trabaho, may topak na siya din. Yung matandang babae na pupunta dito na para partner ko sa pag-aalaga. Late dumating. Nung umaga kasi, bago umalis yung mama niya, pinapabasahan sa akin. Pinapabasa. Then itong, syempre, hawak-hawak ko din yung maliit. Then siya, tinuturuan ko magbasa. Then itong maliit ko, hinihila-hila lagi yung libro. So, doon siya nagagalit, naiinis sa kapatid niya. So, itatapon niya na lahat ng libro. Kung ano mahawakan niya, itatapon niya. Nagagalit siya. So, hindi ko na siya pinapansin, hinahayaan ko lang siya itapon yung libro, hinahayaan ko lang siya. So, nananahimik na siya sa sulok. So, ako naman, magpapalit na ako ng diaper kanina, ng maliit. Then, doon sa changing, ano ba tawag doon, yung pinapatungan ng bata para magpalit ng diaper, nandun yung biberon. So, nilagay ko ang biberon doon sa lagayan. Nako, itong maliit ko is hinawakan yung cup ni amo, nahulog, bumagsak. Yung alaga kong malaki, nakaupo doon sa may upuan. Sabi ko, wag kang lalakad. Nakamugot nga, nagmamaktol. Kinakarga ko siya para ilipat sa sopa. Ayaw niya, lalo niyang ipadyak-padyak yung niya, may mga maliliit na bugbog. Sabi ko, ayaw niya. Sabi niya, galit ako sa iyo. Papaluin kita. Sabi niya ganon. Sabi ko, bakit mo naman ako papaluin? Ginaganon ko na siya. Nakaintindi na kasi siya mag-English. Marunong na din siya magsalita. Then, sabi ko, hindi ko ka malitok-litok na hindi ko maalam yung English ko. Masugat ka. Ang daming bubog. Hindi ko kasi alam ang English ang bubog. Dahil sabi ko, tatawagan ko mama mo, sabi ko sa kanya. Kay mama niya kasi takot siya. Tatawagan ko mama mo, hindi ka nakikinig sa akin.
Nagalit siya, lalo siya nagalit. Palo niya ako, palo. So, pinilit ko siyang ikarga doon sa sa sopa kay maraming ang bubog na basag nga yung cup. So, sabi niya, tatawag ako pulis. Alam niyo, day, ito day. Di ba nga, may nakikita akong may nakikita akong mga post na nagbibigay ng payo na sabihin mo, tatawag ka pulis, pahuli mo siya. Naku, day, itong alaga ko, day, hindi ako ipapahuli, day. Kanina hindi ko na-imagine na ganun ang gagawin niya. Na, di ba, yung sabi ko sa kanya na tatawagan ko si mama mo kasi hindi ka nakikinig sa akin. Hinawakan niya yung na yun kasi ayaw niya ipatawagan yung mama niya. Hinawakan niya yung telepono. So ngayon, di ba, hawak niya. Sabi niya, siya daw tatawag pulis. Nagsalita siya, narinig ko yung chiche, sabi niya. Then, binibigay niya sa akin, pulis, chiche, pulis. Ginaganon, sabi ko, naisip ko, hala, bakit baliktad ate? Yung nababasa ko, tayo yung takutin siya sa pulis, pero ako yung tatakutin niya. So, sabi ko, ang talinong bata na to. So, paano siya na control sa kanina, no? Kasi nagwawala siya. So, sabi ko, tawagan ko yung mama mo kasi hindi ka nakikinig. So, tinawagan ko din. Siya ang sumagot. Siya ang sumagot sa Siya ang sumagot sa... Ako tumawag, siya ang sumagot. Kasi gagalit nga siya sa akin. So, sabi ko, sabihin mo sa mama mo na basag yung yung cup. So, sinabi niya. Then, kwento niya. Ganito, ganyan. So, nakinig na siya sa mama niya. Then, in-explainan ko siya. Kaya, kita nilalagay dyan kasi yung magdugo. Basta mag-bleeding. Cut, like that, cut. Na bleeding. Alam nyo naman yung English ko, ginaganon ko siya. Ngayon kasi, day, kasi nakakaintindi na siya, day, at nakakapagsalita na din siya ng English, day. So, arang-arang na siya ngayon. So, kumbaga, less na yung niya, napapaliwanagan na siya. So, nakakatuwa na din kahit minsan may talaga, may sweet, may good side naman siya. Alam nyo ba? Itong nakaraang gabi din, tapos kasi ng dinner namin, nakain talaga ng prutas. So, may binigay na kasi sa akin na sweet, yung parang matamis, panghimagas ba. So, yung amo ko siguro, wala nang balak ako bigyan ng prutas. Kasi ang lagayan, sakto lang sa kanila, wala akong lagayan. Pumunta tong alaga ko sa kusina. Sabi niya sa akin, may prutas ka? Tinanong niya, ako narinig ni papa niya. Tapos sinabi ni papa niya sa mama, ayun, binigyan ako prutas. O diba, may na din. Kumbaga, siguro na na din niya ako. Natuwa ako sa kanya kasi hindi naman siya ganun. Madamot kasi siya. May pagbabago dahil tiyaga lang. Yan ang tips ko sa inyo. Tiyagaan lang kasi kung yan agad ang iniisip mo, alam nyo naman, trabaho, wala talagang madali. So, swerte mo na kung mabait yung alaga mo tulad ni Day Joanna Pot. Ang galing kasi ni Day Joanna Pot. Yung yung samahan ng amo nila ni Day Joanna. Kung paano magdisiplina ng bata. Magaling kasi si Day Joanna. Ang bait na ng alaga niya ngayon, ang sweet pa daw. So, awa naman ni Lord yung alaga ko. Paunti-unti, nararamdaman ko din naman na bumabait din. So, kayo dyan, yung mga first timer dyan, huwag nyo isipin agad yung yung hirap. Syempre, natural yan. So, itong experience ko, sinishare ko to sa inyo para maging aware kayo. Ma-imagine nyo na kung ganito ang maging ugali ng alaga ko. Paano mo i-handle? 'Di ba? So, may idea na kayo. Then, ikaw, sa subscriber ko na nagtanong, nakalimutan ko yung pangalan,
wag mo agad itatak na mahirap. Kailangan na yung time talaga na para maging malapit. Hindi mo, kung may batang hindi mo agad makuha yung ugali, darating at darating yung time na makukuha mo din yan. Basta, ayan nga sabi nila, pag mag-abroad ka, kailangan ng magbaon ka na ng mahabang pasensya, tiyaga talaga dahil para tumagal ka. Pagtitiis, ayan, para tumagal ka dito. Kasi kunting hirap lang, suko ka na agad, walang mangyayari. Uwi pa din ng Pinas. So, wala. So, ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan maging aware na kayo na sa pwede nyo maging madatnan dito. Kasi mostly dito, ang hinahire is pag-aalaga talaga ng mga bata. Kasi yung iba, kung matanda yung aalagaan is mga Indoy naman yung kinukuha. Bibihira lang yung mga Pinay. Kasi mostly sa matatanda dito is hindi nakakapag-English, nakakapagsalita ng English. Kaya mga Indonesian yung kinukuha nila. So, ayan lamang for today's video, guys. Sana may natutunan kayo. Nagkaroon kayo ng idea kung ano ang mga ugali ng mga bata dito. So, hindi naman lahat bad. Marami ding mababait. So, may good at bad side din. Diba? So, ayan lamang for today's video, guys. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye.